Hello mga ka-Berks, ako si Kuya Rai. Welcome sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Ito ay isang wildlife rehabilitation, conservation facility, at isang crocodile farm na matatagpuan lang dito sa Irawan, Puerto Princesa, Palawan. Ito ay itinatag noong 1987. Ito ay may lawak na 10 hectares at noong taong 2021 ay may naitalang 1,965 species ng kung ano-anong mga wildlife animals. At nung binisita natin ito ngayong 2024, malamang ay marami na din ang mga species pa bukod doon sa 1,965 dahil isa nga itong conservation facilities. Hindi lang mga buwaya na may iba't ibang sukat at iba't ibang kulay at hugis ang makikita dito sa conservation facility na ito. Marami din kaming nakitang mga endemic at saka mga wildlife animals na talaga namang first time kong makita at talagang hanga ako. Hindi lang marine organisms, meron ding mga birds at mga kung ano-ano pang mga aerial organisms dito. Tingnan nyo to mga ka-birds, may freshwater crocodile. Ayan, maliliit pa sila pero lumalaki din daw yan. Hindi ko nga lang natanong kung gaano kalaki ba talaga. May saltwater crocodile. Kung mamasdan nyo silang mabuti ay makikita nyo ang pagkakaiba-iba ng hugis ng kanilang ulo at ang kulay ng kanilang balat. Pati yung mga spot nila or arrangement ng spot nila, iba-iba din. Mga ka-Berks, maliliit pa lang sila pero grabe pa rin ang kilabot ko habang pinagmamasdan ko sila. Biruin mo ba naman na kaharap at malapit ako sa isa sa mga hayop na itinuturing na pinaka nakakatakot. Karamihan pala sa mga buwaya ay mga territorial. Pag sinabing territorial mga ka-Berks, ibig sabihin kapag sila ay nanahan sa isang lugar, huwag mong tatangkaing invade or puntahan or guluhin ang kanilang tahanan sapagkat siguradong sila ay mag-aamok. Nakakatuwa pa silang pagmasdan pag magkakasama at kumpul-kumpol. Pag maliliit pa sila, pero kapag malalaki na yan, siguradong nakakatakot at nakakapangilabot ang mga yan. Masdan nyo mga ka-Berks, para lang silang mga estatwa, hindi sila gumagalaw or kumikilos. Yan pala yung paraan nila kung paano sila maging alert. Crocky, alert mode activated! Tingnan nyo tong nakita natin mga ka-Berks, they can only grow lang pala 2 to 3 meters only at naglilay sila ng 30 to 40 eggs. Yun ay para sa mga freshwater. Sa mga saltwater naman ay 6 to 7 meters long at they can lay 40 to 80 eggs. Sa pagkakataong ngayon ay dumako naman kami sa area na kung saan makikita pa ang iba pang mga wildlife animals dito sa conservation facility na to sa Puerto Princesa, Palawan. Buhay na buhay din ng flora and fauna dito sa area ng conservation facility na ito bukod sa mga marine ecology. Ito na mga ka-Berks ang mga nakakatakot na malalaking buhaya. Kulay pa lang at itsura nila nakakapangilabot na. Gusto nga sana namin mga ka-Berks na abutan ang pagpapakain sa kanila kaya lang hindi po kami nabigyan ng pagkakataon na abutin yung ganong sitwasyon. Tingnan niyo naman mga ka-Berks, ang hahaba at ang lalaki ng mga bisig ng mga buwaya na yan. Kung mamasdan mo sila mga ka-Berks ay para silang harmless pero naka-alert mode yung mga yan. Mabilis silang kumilos at malakas silang sumagpang kaya naman sobrang nakakatakot ang dumapit sa kanila mga ka-Berks. Kaya naman doble triple ingat kami dyan mga ka-Berks. Ito mga ka-Berks, tingnan nyo kung gaano siya kalaki at gaano siya nakakakilabot. Ang laki ng kanyang mga bisig. Ang laki ng kanyang buntot at ang lalaki ng mga scales niya doon sa kanyang katawan.
Napakatigas daw niyan, sabi nila. Ilang kilo kaya ang kaya niyang kainin mga ka-Berks at gaano kaya siya kadalas kung pakainin? Grabe sa laki! Dito na nga lang muna ako mga ka-Berks sa mga cute at maliliit at magagandang kulay ng mga buhaya na ito. Nakakatuwang isipin na may ganitong klase ng pasilidad ang Puerto Princesa, Palawan. Although nakakatakot ang mga buhaya pero kailangan pa rin natin silang i-conserve. Bahagi pa rin sila ng balanse ng ating ecosystem. Kaya naman kahit na isang malaking threat sila sa buhay ng mga tao ay kailangan pa rin natin silang alagaan, pangalagaan at payabungin sapagkat sila din ay tumutulong sa pagbabalanse ng ating kapaligiran. Sa totoo lang mga ka-Berks ay mas lalong nadagdagan ang paghanga ko sa lugar ng Palawan sapagkat hindi lamang ang katubigan or bahaging katubigan ang kanilang napanatili. Napanatili din nila ang flora and fauna sa kanilang lugar at lalong higit na napanatili din nila ang mga wildlife sa pamamagitan ng mga ganitong klase ng facilities. Nawa ay umabong sa buong bansa natin ang mga ganitong klase ng pasilidad sapagkat nais nating makita ng mga susunod na henerasyon yung ipinagmamalaki ng ating bansa sapagkat dati nga tayong tinawag na Modern Galapagos Island. Nawa ay maibalik natin ang biodiversity ng buong Pilipinas. Paalam mga ka-Berks!